Nung una, ang sana inisip namin, yung violation lang ng revised penal code. Ngayon may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Ano yun exactly, sir? I think section 3E. Congressman, pwede pa natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampakulan? Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa ombudsman, yung violation ng section 3A kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, no, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang Ano nagpadihado yung sa ugat gobyerno? nito, sir? Yung pagsingit ng imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan ho. Binilang niyo po yun, parang kinumpit na lahat. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po 12 counts yan ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun kahit piso nga basta 0. So 12 times po naming nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit. Oo. Ibig po sabihin, si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Nasa linya na nga po ng ating komunikasyon ngayong umaga, si Attorney Ferdinand Topacio, ang National Chairman po ng Citizens Crime Watch. Attorney, good morning at welcome po sa program Pulso ng Bayan. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Yes, magandang umaga po sa inyo dalawa. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Maraming salamat po, Attorney. At balita ko, kasama po kayo sa mga magsasampa po ng kasong kriminal. Dito po sa mga nabanggit ko pong mga pangalan kanina, like House Speaker Martin Romualdez, Zaldico at Manuel Dalipe. Ano ho ba? Pwede ho ba ninyong maipaliwanag ang tungkol po dito sa kaso na ito para sa ating mga kababayan, Attorney? Ay, opo. Ganito po kasi yan. Unang-una po, nais ko lang sagutin yung mga batikos po ng ibang mga kongresista na ito daw po ay ginagawa namin para matakpan daw po yung impeachment. Hindi po totoo yun. Ito po ay matagal na po naming pinaplano, binabalak, even po lumabas pa yung mga impeachment niya nung nagkaroon ng impormasyon tungkol nga po dito sa mga insertions. Kanya lang po, kaya ngayon lang po namin na sasampa sapagkat pinag-isipan pa po man naming mabuti ito. Hindi naman po kami katulad ng mga ibang miyembro ng Quadcom na ginagawa ng hindi iniisip. Kaya ngayon lang po ginawa ito. Ngayon po, ito po ay simple lang naman po ang usapin po rito. Kasong kriminal po ito sapagkat aminado naman po si Congresswoman Stella Kimbo na ngayon po ay puno ng Committee on Appropriations na may mga blank na pinunuan po bago ito maging enrolled bill. Kaya yan po ay simple lamang na nakalagay po sa revised penal code pag mayroong legislative na dokumento either pending o pasado na at ito po ay binago ay may criminal liability po.
Yes, attorney, ito ho ba ay bukod pa doon po sa isinampading o inihaing reklamo ni Attorney Vic Rodriguez at Congressman Ungab na kumukwestiyon sa constitutionality po ng 2025 budget? Ay opo, iba po ito. Sapagkat yung sinamba po ni Congressman Ungab at ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, that goes into the validity and constitutionality nung mismong batas po, yung General Appropriations Act. Kasama po roon, of course, ang usapin nung insertion. Sapagkat may problema rin po talaga kung yun pong na-approve ng BICAM na may blanks, na may zero na mga provisions, na mga appropriations ay nagkaroon ng ibang halaga po o ibang amounts doong ipinasa na po sa Malacanang for the President's signature. Ngunit, yun pong sa Supreme Court goes beyond that. It goes to the constitutionality dahil nga po dun sa laki ng budget ng DPWH kontra sa edukasyon, yung iba pong mga unprogrammed na hindi po malaman kung paano ito. Doon po, ito pong aming kaso ay nagko-concentrate sa criminal offense na ginawa po ni Speaker Romualdez at ilan pong mga kaanib ng mababang kapulungan. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, attorney, saang particular po sa 2025 budget in-insert po itong nagkakalagang 241 billion pesos? Marami pa eh. Halos ilang provision din, 5 o 6 po. Meron sa Department of Agriculture, meron yung mga ayuda, etc. Medyo matatagalan po tayo kung i-discuss. Ito po ay nakalagay naman po. Kalakip po nung aming complaint affidavit na aming pong isusumite sa City Prosecutor's Office nga po ng Quezon City ngayong alas 10:30 po ng umaga. Pero kung mapapansin nyo po rito, ang karamihan po sa mga insertions ay mga soft na mga projects. Nandyan yan sa flood control, fertilizer, mga abono, mga farm equipment na hindi maintindihan. Dito po nagkakaroon ng kalokohan eh. Traditional. Hindi ko sinasabing may corruption dito sapagkat hindi pa naman po na-disperse. Pero ito po yung mga soft projects na lagi po natin kine-question. Kung naaalala niyo po yung fertilizer fund scam, ito po yung mga ganong projects. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Attorney, ano po yung particular na kaso nga po yung ihahain natin dyan sa piskal? Ito po ay falsification of legislative documents. At ito po ay nagpapataw ng kaparusahan na 6 years and 1 day to 6 years. Kung mapapatunayan pong may kasalanan, ito pong mga respondents. Opo. Ano pong kaibahan nito, sir? Bakit sa piskal at hindi sa ombudsman maghahain po ng kaso dito sa mga public officials po na ito? Actually po, concurrent po ang jurisdiction ng ombudsman at ng piskalya po rito sa ganitong mga kaso. Ito po ay pwedeng kilalanin o pwede pong mag-cognizance ang piskal sa isang kaso na hindi po lumalampas sa 6 na taon ang kaparusahan. So pwede pong sa prosecutor po namin ihain. Opo. At sino-sino po, balita ko po marami kayo na maghahain po nito ng kaso, mga petitioner? Ay opo. At may maraming gustong sumali na. At ito po, nagtitipon-tipon kami sa isang lugar na malapit po sa City Hall ng Quezon City upang ma-finalize po yung mga tao na nais sumali rito. At kami nga po ay natutuwa na nagkakaroon na po ng magandang public opinion in favor of this matter sapagkat it's about time po na yung ginagawa po nila na unprecedented po ngayon po nangyari ng mga ganito. Dati po kasi ang insertion
hindi naman blanco na pinilapan yung blanks. Minsan may mga insertion na pinapasok during the BICAM. Pero may definite amount. Ngayon lang po kami nakakita ng insertion na dati nakalagay 0, pero nung nilagay sa enrolled bill, ay fill up na hindi dumaan sa BICAM. Opo, siguro bilang panghuli na lang po, attorney, ano po yung kahalagahan nitong mga issue na ito na dapat maging involved din ang publiko? Gaano ba ito kadelikado kung ito ay magiging normal po, lalo na sa pagbabudget po ng pera ng taong bayan? Opo, napakahalaga po nito because this is a question of accountability. Ang mababang kapungan po ang dapat sa kanila nang gagaling ang lahat ng appropriation sa laws. Wala pong pwedeng ilabas na pera ang gobyerno kung walang approved na batas ang bawat chambers of Congress. At dapat po sa isang tripartite system of government wherein there are checks and balances, ang ingat yaman po, ang iingat ng kayamanan ng bayan ay ang Kongreso, meaning the Senate and the House of Representatives. Kung ganito po ang sistema at hahayaan po natin ito na wala pong nakakokol into account, walang accountability ito, mamimihasa po ang ating mga mabata sa kada taon na lang po gagawin na ito kung ito po ay makakalusot. Kaya napaka-importante po na itong practice na ito ay mapigil po sapagkat sabi ko nga po, yung sa laki ng insertion sa 241 billion, billion na po ang pinag-uusapan natin ngayon. This is not only a crime against the revised penal code, this is a crime against the Filipino people, and every Filipino should complain against this. Opo. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo muli sa ating mga kababayan. Ang huling mensahe ko po sa kanila ay tayo po, bagamat tayo pangkaraniwang mga mamamayan na walang kapangyarihan, at tayo po ay dapat maging mapagmasid. Tayo po magbantay sa ating pera, sabagat ito po ay ating pera. Pera po to ng sambayan ng Pilipino, hindi po pera ng mga kongresista. We should make sure, wag tayong matakot, wag tayong manahimik, maging vigilant po tayo kung tinatarantado na po ang paglulustay ng pera ng bayan. Alright. Maraming salamat, attorney. Mabuhay po kayo. Ingat po.